Magandang araw mga bata. Ako nga po pala ang inyong teacher Risa, ang magiging lingkod ninyo ngayong araw na to. At nawa sa mga ilang minutong ito tayo ay matuto ng iba't ibang mga bagay tungkol sa ating sarili. Ngayon, tingnan natin. Ang inaasahan ngayong araw na to kasi ay matukoy ang mga natatangi nating kakayahan. Halimbawa na lang yung mga talentong bigay sa atin ng Diyos. Kung titignan natin ang ating mga sarili, meron tayong mga kakayahan. At simulan natin ito na suriin natin yung ating sarili. Subukan natin to. So, ang panuto, suriin ang mga sumusunod na larawan at tukuyin kung anong kakayahan o talento na meron ka na maipakikita mo. Unang larawan. Ayan, pagpipinta. Sa totoo lang mga bata, hindi ako ganun kagaling mag-drawing. Marunong akong magkulay, oo, pero dahil sa mga workshop na inaatinan ko, unti-unti nalinang ang aking kakayahan. Ibig sabihin, hindi ito natural sa akin. Dahil sa pag-iensayo at pag-attend ng mga workshop, natuto ako. Next, picture. Ayan, ako, pagsasayaw. Malamang. Tun, tun, tun. Diba? Kung tutuusin, itong pandemya, nako, sigurado ang daming mga bata o kahit nga mga nanay, pampalipas oras at saka pampawala daw ng pagod, sila ay nagtitiktok. So, nalilinang ang pagsasayaw nila. Next. Yan. Iba't ibang mga sports. Ikaw, may sports ka bang mga masasabing gustong-gusto mo or kaya mong laruin, no? Ako nung bata pa ako, natatandaan ko, ako ay sumasali bilang isang volleyball player. Pero napansin ko nung huli na imbitahan kami sa aming alumni, abay parang iba na yung aking nararamdaman, hindi na ako ganun kahusay mag-serve man lang. Ibig sabihin na nun, talagang ang pag-iensayo, pinapakahalaga sa bawat kakayahang mayroon ka. Okay, next. Ayan. Nako, patay tayo dyan. Pero, for sure naman, kung kayo sa bahay ninyo, naku, mga Pilipino dito magaling sa pag-awit sa videoke, di ba? So, kung kayo may mga videoke, for sure, ang mga nanay, tatay mo, nagbi-videoke, ikaw rin, marunong ka ring umawit. May sikreto kong sasabihin sa inyo, ha? Sa banyo lang ako umaawit. Okay. So, tingnan natin. May mga talento kasi tayo sa totoo lang na minsan meron na tayo nun, pero nahihiya tayong ipakita. Ako minsan, nahihiya ako kapag yung drawing ko parang hindi ako satisfy, yun. Hindi ko yung pinapakita, pero nagugulat ako pag nakikita, ang ganda. So ikaw, kung titignan mo yung sarili mo, ano yung mga kakayahan na parang nahihiya kang ipakita sa iba? Tunghayan natin ang kwento natin ngayon na si Anita, ang bibing biritera. Tingnan natin kung paano niya pinaglabanan yung kanyang hiya, takot para maipakita ang kanyang talento. Panoorin natin. Magandang araw mga bata. Ngayong araw na ito, tiyak na magugustuhan niyo ang ating kwentuhan. Ang kwento natin ngayon, ang gumawa nito ay kilala niyo. Kilala niyo nga ba si Ann Curtis? Eto siya. Naku, hindi yan! Siya si Ann Curtis, isang artista. Siya ang sumulat nito. At halak para sa UNICEF o Unite for Children. Ito ay iginuhit ni James Avalos, isinalin sa wikang Pilipino ni Ogie Rivera, out ni Janina San Buenaventura. Family day sa eskwelahan. Lahat ay sabik kumanta, sumayaw, at magpakitang gilas. Lahat maliban sa mahiyaing si Anita na kanina pa nagtatago sa likod ng mga magulang niya. Ilang sandali na lang, tatawagin na ang pamilya niya sa entablado para kumanta sa lahat. Magsimula ng tumugtog ng piano ang tatay niya, buong pusong umabit ang nanay niya. Nang tumingin si Anita sa mga manunood, bigla siyang pinagpawisan, kumabog-kabog ang dibdib.
nanginig ang mga tuhod at nagsya na ang kakanta. Ang tanging lumabas ay isang munting nagtawanan ng lahat. At ang pinakamalakas na halaka ay nagulas isang palakang ang pangalan ay Hilda. Nagulas si Anita at tumakbo pababa ng entablado. Sa bahay, maghapon-iyak si Anita sa kwarto niya. Hiyak-hiya siya. "Tahan na, Anita," sabi ng nanay niya. "Okay lang na mahiya ka. Unang beses mo kasi kumanta sa harap ng maraming manonood. Sa susunod, tiyak kong kakayanin mo na." Tahan sa eskwelahan, nagbalot ng alampay sa ulo si Anita at nagsuot ng malaking salamin. Habang naglalakad, namataan siya ng kanyang matalik na kaibigang si Melody. "Ikaw ba yan, Anita? Anong suot mo? Medyo nakakatawa ang itsura mo." "Nahihiya kasi ako sa nangyari kahapon," sagot ni Anita. "Tingnan niyo nga naman, ang bibing hindi marunong kumanta." Oka, ni Erika, na tila nagmula kung saan. "Ay, nakadisguise ka ba? Sa sobrang laki ng iyong uso, paano ka pa magtatago? Alpa!" Halos gumulong sa lupa sa katatawa si Helga at mga kasama. "Hoy, Helga!" sabi ni Melody. "Marunong kumanta si Anita. Inabahan lang siya. Maghintay ka lang. Sabi nga ng daddy ko, the best is yet to come." "Whatever!" Hibit balikat ni Helga at saka tumalon-talon papalayo. Nagpasalamat si Anita kay Melody sa pagtatanggol nito sa kanya. "Alam kong maganda ang boses mo, Anita. Baka kailangan mo lang mag-practice. Sabi nga ng daddy ko, practice makes perfect." Habang lumalangoy sa ilog ang mag-ina, isang palipad-lipad na dahon ang tumama sa mukha ng nanay ni Anita. "Ang tabing ilog singing contest. Noong bata pa ako, sumali ako rito at nanalo ako. Dating kampiyon din ang lola mo. Kung sasali ka, tiyak kong kaya mo ring manalo. Bibilhan kita ng bagong damit at bukas na bukas din, ipalilista kita, okay?" Sa sobrang tuwa ng nanay niya, si Anita ay hindi na nakasagot pa. Kasan, papunta sa eskwela, nakita nila Anita at Melody ang nakapastil na listahan ng mga kasali sa tabing ilog swimming contest. "Naku, inalista nga ako ni Mama." Buntong hininga ni Anita. "Ayos yan. Baka ito ang pagkakataon mo labanan ang iyong hiya at ipakita sa lahat ang iyong galing," sabi ni Melody. "Sabi nga ng daddy ko, try until you succeed." Biglang narinig nila ang isang pamilyar na tawa. "Talaga, Anita? Sasali ka?" Okak ni Helga. "Pumiyok ka nga sa eskwelahan. Ano pa kaya kung sa harap ng buong bayan?" "Wala namang masama kung susubukan ko," sagot ni Anita. "Siguradong pipiyo ka na naman, kaya ako ang mananalo." Pagmamayabang ni Helga. "Mapapahiya ka lang at ang buong pamilya mo." Nang gabing iyon, hindi mapakali si Anita. Habang palakad-lakad ng pabalik-balik sa kanyang kwarto, nilapitan niya ang kanyang ina. "Mama, nahihiya po ako. Hindi ko po alam kung paano ako makakakanta sa harap ng maraming manonood." "Subukan mong kumanta sa harap ng salamin. Ganyan ako mag-practice ng bata pa ako. At nakatulong ito na palakasin ang loob ko." Kinabukasan, nagtungo sa isang kalapit-batis sina Anita at Melody para mag-ensayo.
Habang kumakanta si Anita sa harap ng kanyang refleksyon sa tubig, napansin niya may dalawang matang sumisilip mula sa ilalim. May nanonood sa kanya. Biglang pinagpawisan si Anita. Humabog-kabog ang dibdib. Nanginig ang mga tuhod hanggang lumabas ang isang garalgal na kuwak. Ang mga munting matang yun ay Hilda na paglundag mula sa tubig ay walang humpay sa katatawa. Anita, Anita, ang bibing pilitera. Huwag kang ipilit, no? Kung ako sa'yo, hindi na ako sasali sa paligsahan. Hindi ko po kaya, Mama. Ayoko na pong sumali. Ang iyak ni Anita sa kanyang ina. Nahihiya po akong kumanta sa harap ng maraming manonood. Natatakot po akong pagtawanan ng lahat. Tinipon ng ina ni Anita ang mga stuffed toy ng anak. Inilagay niya ito sa harap ni Anita. Subukan mo, Anita. Ipikit mo ang iyong mga mata at huminga ka ng malalim. Ipagilat mo, isipin mo, kumakanta ka sa harap nila at hindi sa harap ng maraming manonood. Dumating ang araw ng paligsahan. Tinulungan si Anita ng nanay niya na maghanda. Mama, paano kung hindi ako manalo? Niyakap siya ng kanyang ina. Hindi mahalaga kung manalo ka o matalo. Basta pagbutihin mo. Maya-maya pa si Anita na ang susunod na kakanta. Nang umakyat siya sa entablado ay tumingin sa mga manonood. Nagsimula na siya pagpawisan. Umabog-kabog ang dibdib at nanginig ang mga tuhod. Pero nakita niya ang kanyang nanay at naalala niya ang sinabi nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim. Pagdilat niya, naging mga stuffed toy ang lahat ng nanonood sa kanya. Tumigil sa panginginig ang mga tuhod ni Anita at ang bibig niya ay kumalma. Pakiramdam niya hindi na siya naiiyak. Nakakanta siya ng gaya ng isang tunay na diva. Till now, I always get by on my own. I never really cared till I met you. And now it chills me to the bone. How do I get you alone? How do I get you alone? Alone. Nagtayuan ang lahat at pumalakpak sa paghanga kay Anita. Inggit si Hilda nang siya na ang sumunod na kakanta. Nagsimula na siyang pagpawisan. Kumabog-kabog ang dibdib. Nanginig ang mga tuhod at lumabas ang isang kasindak-sindak na nagtawanan ang lahat at biglang bumuhos ang tigil ang ulan. Tinawag ng mayor ang nanalo sa Tabing-Ilog Singing Contest. Siyempre pa, si Anita. Mula noon, nilabanan na niya ang kanyang pagiging mahiyain at nakapagtanghal na rin siya sa pinaka-magagarang entablado sa buong mundo bilang si Anita ang bibing biritera. Oops! Pahabol, minsan nagdadala pa rin siya ng stuffed toy. Mabuti ng sigurado. Napakagandang kwento, di ba mga bata? Bukod sa artista na ang gumawa ng kwento, abay, may pag-arte pa ang pagkukwento ng ating storyteller at reading ambassador na si Teacher Risa. Isa itong magandang halimbawa na subukan nating ipakita ang ating mga kakayahan. Sa patuloy nating pagbabahagi ng mga kakayahang ito, nagiging daan ito upang tayo ay maging mahusay.
Bagamat mararamdaman natin ang hiya o maging ang takot na tayo ay magkamali, ito ay may malaking bahagi na magpapaunlad sa atin. Katulad ng tauhan natin sa ating kwento na si Anita, bagamat puno ng hiya at takot na naig kay Anita na makinig sa mga taong naniniwala sa kani-kanilang talento. At syempre, sasamahan ng pagsasikap sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral kung paano ito malilinang at pag-eensayo ng madalas. Walang mga talento kung hindi ito ibabahagi at patuloy na pinupulido ng panahon. Sometimes I lay under... Ay, naku, nandyan na pala kayo, sorry. Ngayon, no, napanood natin ang kwento ni Anita, no? Kung titingnan natin mga bata, ang bawat tao ay mayroong natatanging katangian o talento. Ang kailangan lang natin talaga ay linangin natin ito at pagbutihan sa bawat araw. At muli nating tingnan si Anita, no, na binigay niya yung kanyang sarili. At tandaan natin mga bata, na ang bawat tao ay mayroong natatanging talento o kakayahan. Pwedeng pag-awit, pagsulat ng mga kwento, pwede yun. Ano pa, pagkukwento katulad nung ginawa ko, pagsasayaw, at mga sports na maaari natin pang laruin pero magiging talento natin. At yung pag-awit, pasensya na kayo, napaawit ako kanina, no? Ayan. So, tandaan, ang mga ito ay bigay sa atin ng Panginoon. At dapat natin itong ingatan at linangin pa. Maraming salamat ngayon sa inyong pakikinig na sa ilang mga minutong ito ay natuto tayo. Hanggang sa muli at sa mga susunod na aral ng ating mga buhay. Paalam!